So, ma'am, si Attorney Calleja, ang sabi niya, di ba nag-adjourn kayo ng February 5, pero technically, pwede pa kayo nag-session ng 6 and 7. Correct. Para at least natalakay itong impeachment case against BP Sara. So sa tingin niyo ba parang possible na may constitutional violation ba na nangyari or? Oh, I hope not. Ang pakiramdam ko sa kung tao ang konstitusyon, kung tinitignan niya kami sa Senado, tingin ko parang ang ugali pa rin niya sa amin ay, napapanahon pa rin ngayon. Gawin niyo ang inyong tungkulin. Na huwag kailangan intayin ng Hunyo, but any day, any month now, mag-convene bilang impeachment court, i-tackle yung mga articles of impeachment na transmit sa amin ng House. In fairness sa kanila, sa araw na iyon, nung huling session namin. Okay, Mean, and then Cecil. Ma'am, just to clarify, sabi nyo kasi you assure VP na magiging fair kayo and objective, but you said also may judgment na kayo based sa performance niya. So, what does that mean? Ang namumuong, I hear from your voice na may pareho, similar tayong health condition. Sorry. Okay, so back to your question. May namumuo akong opinion tungkol sa kanya bilang public official, given the several important issues na na-imbestiga namin or napagdebatihan namin ni VP in the past several years. So, it's only human na that will come into play in my mind and memory pagdating sa impeachment trial. But, ang sinasabi ko kanina ay, for the impeachment trial, as for any judge or justice or sa ibang bansa, jury members, the challenge is, yun na nga, try to listen to everything and think of everything as if new, as if fresh. So at least may ganong effort. So, ma'am, aminado tayo, may nabubuo kayong opinion, but you will try course. your best to be fair and objective. Is that what you're saying? I have always tried to be fair. I have always tried to be objective. And I have always tried to be respectful sa mga witnesses, kahit sila pa yung pinatutungkulan ng investigasyon. And the same would be true if and when the impeachment trial gets underway. Okay. Ma'am, isa pa. Mabigat din kasi yung rason ni SP Escudero na kaya hindi nyo tinatakil because naka-break nga kayo, ma'am. So, paano nyo itatahi yun? Are you also one of the senators calling for a special session para nga po matakil nyo na yung articles of impeachment? Any proper mode na magpapakonvene sa amin ulit kahit naka-break ang legislative calendar para matalakay namin itong napaka-importanting usapin. Kasi di ba ang Kongreso, nagsasabatas siya, nag-iimbestiga ng reso, nagpapasa ng taunang budget. Siya rin ay dumidinig sa mga impeachment complaints if and when these are filed. So whether special session o at kung sino man ang mag-request nun, kami ba, Malacanang ba, for me, secondary yun. Ang primary ay sumunod kami sa utos ng konstitusyon. Aren't you happy dun sa tarang plano ni SP na gawin yung pre-trial pag-resume nyo ng June so that the trial itself will happen when the 20th Congress opens? Parang ganun na yung plano niya. So far. Sobrang matagal na yun, ma'am. Sorry. Medyo sobrang matagal na. And kapag ganun ang mangyari, ganun mag-play out, magre-renege kami na Senate of the 19th Congress na gawin ang aming tungkulin na dinigin itong articles of impeachment. And to be fair, not just to the public official who would be on the stand, most of all, at ito sa issue ng fairness, objectivity, impartiality, to be fair to the people. Kasi mga kababayan natin ay nagreklamo sa ganito at ganyang mga issue. Mga kababayan din natin nag-file ng iba't ibang impeachment complaints. And we as the Senate, like the House which did its duty on this matter of impeachment, we owe our kababayan to fulfill our duty on this impeachment process. Isa na lang. Kasi parang ang sinasabi naman ni SP, hindi naman masasayang yung oras nyo kasi yung pre-trial on June, kung mangyayari siya, is submission ng summons. Basically, maraming mangyayari. Amendments ng rules nyo. So, parang yung 30 days nyo, pagbalik nyo ng June, is magagamit naman ng husto. Para daw, pagbalik nyo ng July, trial proper, in 3 months, tapos kayo, October may verdict. So, is that something na kaya nyong i-accept kung talagang... Hindi naman mahirap tanggapin yung usapin ng kailan, yung time frame.
Kasi all throughout the 3 years of a Congress, dami naming pwede at dapat gawing trabaho. Pero usapin ng sino, yung casting. I mean, people are speculating, ihambing yung composition nitong 19th Congress Senate sa posibleng composition ng 20th Congress Senate. Pero lahat yan, ball in play or lahat yan fluid. Pero para sa akin, magiging malaking pagpapabaya sa responsibilidad namin, Senado ngayon ng 19th Congress, na gawin ang aming trabaho sa impeachment complaint na ito. Totoo, hindi masasayang ang panahon dahil magagawa namin yung mga preliminaries, pero hindi na namin mapapatupad yung rules ng impeachment trial dahil 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. Yes po, may problema. Okay, sign language, tapos Okay na? subtitles. Okay. Alin itong huling tanong o kanina pa? Huling tanong. Okay na? Okay na ngayon? It's okay. Ano nga yung huling tanong? Okay. Okay. From 19 to 20. Sige. So, kumbaga, masasayang, hindi yung usapin ng timetable or the when. It's the who na masasayang. Yung casting ng 19th Congress Senate. I know people are comparing yung casting namin ngayon at yung casting ng posibleng 20th Congress Senate dahil may intervening election and kung ano daw yung posibleng fortunes ng impeachment complaint comparing the 19th and the 20th Congresses. Pero ang masasayang ay yung magawa naming mga 19th Congress Senators, yung aming buong tungkulin. Kasi magagawa namin yung mga preliminaries all the way to formulating the rules. Pero hindi namin mapapatupad yung rules na yon dahil kung mangyari yung timetable na sinasabi, 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. And we, the current senators, would have reneged on our duty to hear this impeachment complaint. Sorry, pa-ulit lang po yung sabi nyo na magiging pabaya sa responsibilidad ng Senado. So yun, kung pauubayan namin na sa 20th Congress Senate pa ang didinig sa impeachment complaint na yon, kaming mga senador ng 19th Congress would have reneged on our responsibility to do just that now. Before Cecil, Marlon, and RG, ma'am, possible ba na kaya hindi na-actionan itong impeachment case against BP Sara aside dun sa stand ni SP na dapat may session, dahil naka-recess ang session, dahil din ba marami kayong kasamahan na re-electionist umiiwas dahil maiipit sila kapag nagkaroon ng impeachment trial? Well, that's a fair consideration siguro sa kahit sinong re-electionist. Pero malay ba natin kung gawin ng ating mga mamamayan at botante na electoral issue itong impeachment? Kasi hindi lang simpleng political issues ang grounds for impeachment. Mga usapin talaga ng paggogobyerno, mga usapin ng transparency and accountability. So it could go either way. Yung pagtansya ng mga kasama naming re-electionist. And it's easier said than done, lalo na sila naman ang re-electionist. Pero over and above everything else, tungkulin talaga namin. And I suppose isang basis para sa electability or re-electability ay yung pagtupad sa tungkulin. So mas mabigat yun, ma'am, yung agampanan ninyo, yung tungkulin ninyo sa pagdating sa impeachment kaysa dun sa iyong pagkampanya bilang re-electionist. Oh, that would be too easy for me to say and hard for them to say. Pero I think fair na magsing bigat yon. At lalo na nga kung maging election issue itong impeachment. Okay, Cecil, Marlon, and then back to RG. Di ba may two school of thoughts na sinasabi, may petition sa SC na huwag na ituloy yung impeachment and at the same time, madaliin yung proceeding
sa impeachment. Ano po yung masasabi mo para mas mag-guide yung public to parang side, alin ba yung better? Mas yung Supreme Court ang gagabay sa ating lahat, pati sa amin dito sa Senado. Dahil inutusan na nila kami, among others, mag-reply dun sa kaso ni VP Sara. And I have yet to hear. Wala pa din silang desisyon dun sa naunang kaso, no, na padinigin sa amin yung impeachment complaint. So, Supreme Court mas ang magsasalita tungkol dyan. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan ay yung napag-uusapan na natin na dapat talaga agad naming talakayin yung impeachment complaint. Sayang na naintay pa na meron pang kababayan, abogado na kailangan maghain ng kaso para lang utusan kami gawin ang aming tungkulin. At ayan na nga, yung subject ng impeachment complaint ay naghain pa ng kaso sa Korte Suprema. Sayang, no? Rather than naghain ng kaso doon, sana nauna na yung pagharap niya sa amin dito sa Senado. Nga lang, di pa kami nagko-convene. So I think various actors ay kailangang i-play yung aming nararapat na role at sana ayusin namin yung sequence of events. Dahil on some fronts parang nauuna yung bagon kaysa sa kalabaw. This is not just politics, di ba? Parang may perang involved ng taong bayan. Exactly. Of course, people say, at tama din sila, na impeachment processes are eminently political, pero definitely, ang pera at buwis ng mamamayan na perang hinahawakan lang ng gobyerno para gastusin para sa taong bayan, that is more than a political issue, it's a governance issue at definitely subject ng mga proseso ng pagsingil ng accountability tulad ng impeachment. Na pag pinalagpas natin, it would set a bad precedent. Sobrang bad precedent pag pinalagpas nating lahat. And yun, salamat para doon. Bad precedent din kung So, bad precedent kung palagpasin namin ng Senado. Ang hindi lang chance, pero yung responsibilidad, dinigin ng isang impeachment complaint na may kinalaman sa pagsingil ng accountability sa paggastos ng pera ng mamamayan. Sabi po ni SP, inaaral niya na yung you're doing the same, no? Nga po. Which of the articles of impeachment, ma'am, do you think ang mas malakas at mas madaming ebidensya laban kay BP? Thank you po. Well, there are a lot of articles or grounds, there's a lot of evidence, pero iintayin ko, kapag umabot na tayo sa puntong yon at senators, judges na kami, iintayin ko yung punto na ipipresenta yon ng mga prosecutors. Kasi yun yung kailangan muna naming dinigin bago kami magbuo ng aming opinion within the impeachment trial o makapagsalita tungkol doon.